Nakahanda na ang pamunuan ng North Luzon Expressway o NLEX sa pagtaas ng volume ng mga sasakyan ngayong Huwebes. 2,000 traffic o 200,000 traffic toll at emergency personnel ang nakadeploy upang matiyak ang kaligtasan ng mga motorista. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer. Maaga pa lang ay nagtungo na si Ching sa NLEX Balintawak Customer Service Center para sa One RFID na makatutulong sa mabilis sa pagbiyahe ngayong undas. Mahigit isang oras siyang nakapila dahil sa dami nagpapa-update pero hindi niya ito alintana. Mula San Pedro, Laguna, bumiyahe si Ching kasamang kanyang asawa at mga apo. Bibisitahin nila sa San Ildefonso, Bulacan ang puntod ng kanyang biyanan. Kaya nagbiyahe na kami ngayon para i-advance para hindi kami makisabay sa November 1 and 2 kasi maraming tao dahil sa traffic. Tiniyak ng pamunuan ng NLEX tuloy-tuloy ang pagtugon nila sa dami na nagpapa-update ng One RFID. Yung aming mga personnel naman po sa EasyTrip, nagdagdag din po sila ng deployment at yun nga po, tama po kayo, mukhang marami po yung nagpapakabit, lalo-lalo na po ngayong available na po yung One RFID for all expressways. Naka-activate na ang biyaheng Arangkada Motorist Assistance Program ng NLEX ngayong undas. Nagdagdag na sila ng personnel, may 24/7 traffic monitoring at quick response teams. Sa kabuuan na po ng Metro Pacific Tollways Corporation, yung aming mga expressway, kasama na po yan yung NLEX Connector, NLEX, SETEX, CALAX, tsaka yung sa may C5 link ay nasa around 2,000 personnel yung aming ngayon i-deploy. Inaasa na mabigat na trapiko sa Balintawak Toll Plaza, Mindanao Avenue at Karuatan sa Valenzuela. Nakahanda rin ang NLEX sa magpatupad ng counterflow sa bahagi ng Balintawak at Marilao kung kinakailangan. Sa taya ng NLEX, tataas ng 5 hanggang 10% ang bilang ng mga sasakyan sa expressway ngayong undas. Normal daily average po kasi nasa around 20,000 po yung sa NLEX Connector Road. 350,000 naman po dito sa NLEX at 80,000 sa SETEX. So yung peak hours, yun po yung talagang mahigit po sa 10% po yun. Suspendido ang lahat ng roadworks mula October 29 hanggang November 3, maliban sa mga emergency repair upang mapanatiling maayos ang daloy ng trapiko. Maring gamitin ng mga motorista ang MPT Drive Hub app para sa real-time traffic updates, RFID reloading at iba pang serbisyo. Hinikayat ang mga motorista na tiyaking maayos ang kondisyon ng kanilang mga sakyan at may sapat na load ang kanilang RFID accounts bago bumiyahe. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.